Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, narito ako para samahan kayo sa isang kwentong tiyak na yayanig sa inyong damdamin at magbubukas sa inyong mga mata. Madalas nating isipin na ang yaman at kapangyarihan ay sapat na para maging masaya ang isang pamilya. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, kung sino pa ang nasa ituktok ng tagumpay, sila pa ang may pinakamadilim na sikreto sa ilalim ng kanilang bubong. Handa na ba kayong pumasok sa Hacienda Amansinaya? Handa na ba kayong saksihan kung paano ang isang simpleng kalansing ng bakal sa sahig ay magiging simula ng pagguho ng isang imperyo? Huminga ng malalim dahil magsisimula na tayo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa matatarik na bangin ng Sansinag ay tila musika sa pandinig ni Castilla Mondragon. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang malawak na mansyon, ang Hacienda Amansinaya. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang liwanag ng buwan na tumatama sa madilim na karagatan, pero mas maliwanag pa ang mga ilaw na nanggagaling sa loob ng kanyang tahanan. Ngayong gabi, ang ika-10 anibersaryo ng Mondragon Shipping Lines, ang buong alta sosyedad, ang mga business partners, mga politiko, at mga kilalang personalidad ay narito lahat. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit, humihigop pa ng champagne, at humahanga sa tagumpay na tinatamasa ni Castilla. Inayos ni Castilla ang kanyang kurbata habang tinititigan ang sarili sa salamin ng sliding door. 45 taong gulang, matikas, makapangyarihan. Siya ang hari ng karagatan at ang gabing ito ay patunay ng kanyang galing. "Darling," isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Castilla at nakita ang kanyang asawa, si Hiraya, o mas kilala bilang Raya. Napakaganda ni Raya sa suot nitong pulang gown na humahapit sa kanyang perpektong katawan. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay kumikislap, pero wala nang mas kikislap pa sa kanyang mga ngiti. Si Raya ang mukha ng kanilang charity foundation, ang butihing may bahay, ang perpektong trophy wife na kinaiinggitan ng lahat. "Magsisimula na ang speech mo, Cass. Hinihintay ka na nila," malambing na sabi ni Raya habang inaayos ang kwelyo ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay malamig pero sanay na si Castilla doon. "Nasaan si Tala?" tanong ni Castilla. Ang boses niya ay may halong awtoridad, hindi ng isang amang nasasabik makita ang anak, kundi ng isang amang naghahanap sa huling piraso ng kanyang perpektong litrato. Saglit na natigilan si Raya. May dumaang anino sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng isang matamis ng ngiti. Nasa kwarto pa ang bata. Alam mo naman, medyo mahirap siyang ayusan. Ayaw niyang isuot ang brace sa paa. Pero huwag kang mag-alala, Manang Diwa is handling her. Pabababain ko na sila. Tumango si Castilla. "Siguraduhin mong maayos siya tingnan, Raya. Ayokong isipin ng mga investors na pinapabayaan natin ang anak ko." "Of course, darling. Mahal na mahal ko si Tala. Gagawin ko ang lahat para sa kanya." Sagot ni Raya bago humalik sa pisngi ni Castilla at bumalik sa loob ng ballroom. Huminga ng malalim si Castilla bago sumunod. Pagpasok niya sa malaking bulwagan, sinalubong siya ng palakpakan. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bulaklak. Ang tugtog ng orkestra ay pino at elegante. Ito ang mundong binuo niya. Ito ang mundong gusto niyang pamana sa kanyang pamilya. Umakyat siya sa entablado at humawak sa mikropono. Tumahimik ang lahat. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Castilla. Ang boses niya ay buo at puno ng kumpiyansa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang Mondragon Shipping ay isang pangarap lang. Isang maliit na bangka sa gitna ng bagyo. Pero ngayon, tayo na ang namumuno sa karagatan. Nagpalakpakan ang mga tao.
Nakita ni Castilla si Lucien ang kanyang abogado at pinagkakatiwalaang kaibigan na nakataas ang baso sa isang sulok. Nakangiti. Pero ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin. Patuloy ni Castilla. Sadyang pinalambot ang boses para makuha ang puso ng mga bisita. Para ito sa aking pamilya, sa aking napakagandang asawa, si Raya, na siyang ilaw ng tahanang ito. Itinuro niya si Raya na nasa gilid ng hagdanan, kumakaway ng pino. At syempre, dagdag ni Castilla, kahit may konting bigat sa kanyang dibdib, para sa aking nag-iisang anak, ang aking tala. Lahat ng mata ay napunta sa grand staircase. Mula sa itaas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Tala. 10 taong gulang na si Tala, pero dahil sa kapansanan at kaputian ng balat, mukha siyang mas bata at mas mahina. Nakasuot siya ng isang puting bestida na puno ng lace, tila isang manika na babasagin. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit ang hawak niya sa kanyang saklay. Ang kanyang kaliwang paa ay may suot na makapal na orthopedic shoe. Bawat hakbang ay parang paghihirap. Click, clack, click, clack. Ang tunog ng saklay at sapatos sa marmol na hagdanan ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Sa likod niya ay si Manang Diwa, ang matandang mayordoma na mukhang gustong alalayan ng bata pero pinigilan ng isang matalim na tingin mula kay Raya na nasa baba ng hagdan. Ngumiti si Castilla, isang namnangiting pampubliko. "Halika dito, anak. Halika sa papa." Dahan-dahang bumaba si Tala. Ang mukha ng bata ay walang emosyon, walang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Tila takot tumingin sa liwanag ng mga chandelier. Nang makababa na si Tala, sa huling baitang, lumapit si Raya para salubungin ito. Para sa lahat ng nanonood, isa itong napakatamis na tagpo. Ang mapagmahal na ina na umaalalay sa kanyang stepdaughter. "Halika na, sweetie!" Rinig ni Castilla na bulong ni Raya, bagamat hindi naka-microphone. Sa sandaling iyon, tumalikod si Castilla saglit para kumuha ng isang baso ng tubig sa waiter na nasa likuran niya. Sa kanyang paglingon pabalik, ang paningin niya ay hindi direktang tumama sa mag-ina, kundi sa malaking salamin na nakadikit sa poste sa gilid ng stage. Ang salamin ay nagbigay sa kanya ng isang anggulo na walang ibang nakakakita. Isang anggulo na natatakpan ng malaking vase ng bulaklak para sa ibang mga bisita. Sa refleksyon ng salamin, kitang-kita ni Castilla ang nangyari. Habang naglalakad si Tala, palapit sa gitna, pasimpleng iniunat ni Raya ang kanyang paa. Hinarang niya ang dinaraanan ng lumpong paa ni Tala. Nadapa si Tala, pero hindi doon natapos. Habang nawawala ng balanse ang bata, nakita ni Castilla sa salamin ang mabilis at marahas na pagtabig ng kamay ni Raya sa saklay ni Tala. Pinalipad niya ito palayo. Klang! Ang tunog ng bakal na saklay na tumama at dumulas sa makinis na sahig ay parang kulog sa loob ng ballroom. Kasunod nito, ang lagapak ng maliit na katawan ni Tala sa sahig. "Ah!" daing ng bata. Namilog ang mga mata ni Castilla. Sa salamin, nakita niya ang mukha ni Raya bago ito humarap sa mga tao. Walang gulat, walang awa. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi nito habang nakatingin sa batang nakadapa. Ngunit sa loob lang ng isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Raya. "Oh my God!" "Tala!" Tili ni Raya puno ng pekeng pag-aalala. Agad itong lumuhod sa tabi ng bata. "Anak, are you okay? Bakit hindi ka nag-iingat?" Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay nagsimulang umugong. "Kawawang bata," sabi ng isa. "Napaka-clumsy naman, buti na lang nandyan ang mommy niya," sabi ng isa pa. Natigilan si Castilla. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay muntik nang mabasag sa higpit ng kanyang hawak. "Ano yon?" tanong niya sa sarili. Namalikmata lang ba ako? Hindi maaaring gawin yun ni Raya. Mahal nito si Tala. Si Raya ang nag-alaga kay Tala mula noong mamatay ang una niyang asawa. Si Raya ang laging nagsasabi sa kanya
na kailangan ni Tala ng disiplina at gamot. Pero ang imahe sa salamin, ang sinadyang pagpatid, ang pagtabig sa saklay, at ang demonyong ngisi na iyon ay nakatatak na sa utak ni Castilla. Bumaba si Castilla sa entablado. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang kaba na ngayon lang niya naramdaman. "Let me help her," sabi ni Castilla paglapit niya. "Ako na, Cas." Nakakahiya sa mga bisita. Bulong ni Raya, akmang hahawakan ng braso ni Tala para itayo ito. Pero nang akmang dadapo ang kamay ni Raya sa balikat ni Tala, nakita ni Castilla ang reaksyon ng kanyang anak. Hindi lang basta umiwas si Tala, nanginig siya. Isang panginginig na nanggagaling sa kaibuturan ng buto. Napapikit ang bata at itinaas ang mga kamay na parang sumasanggalang sa isang paparating na sampal. "Huwag po. Sorry po. Hindi ko sinasadya." Garalgal at halos hindi marinig na iyak ni Tala. Natigilan si Castilla. Bakit ganun ang reaksyon ng anak niya? Bakit parang takot na takot ito kay Raya? "It's okay, anak. Nandito si Papa," sabi ni Castilla. Siya mismo ang yumuko at binuhat ang anak. Magaan. Sobrang gaan ni Tala para sa edad nito. Parang butot balat. Nang buhatin niya si Tala, bahagyang umangat ang manggas ng mahabang bestida nito sa kanang braso. Doon, sa ilalim ng mamahaling tela, tumambad kay Castilla ang katotohanan. Isang pasa. Kulay ube at itim, kasing laki ng kamao ng isang matanda. At sa tabi nito, may mga maliliit na paso na parang galing sa upos ng sigarilyo at mga lumang peklat na nagpatong-patong na. Nanigas si Castilla. Parang binuhusan siya ng yelo. Tumingin siya kay Raya. Nakatayo si Raya sa tabi niya, inaayos ang buhok at nakangiti ng paumanhin sa mga bisita. "Pasensya na po kayo. Medyo mahina talaga ang balanse ni Tala. Manang Diwa, please take her back to her room. Napagod yata ang baby natin." Akmang kukunin ni Manang Diwa si Tala, pero humigpit ang yakap ng bata sa leeg ni Castilla. Isiniksik ni Tala ang mukha niya sa dibdib ng ama. Ramdam ni Castilla ang init ng luha ng anak na tumatagos sa kanyang mamahaling suit. At sa gitna ng ingay ng party, sa gitna ng tugtog ng biolin, narinig ni Castilla ang isang bulong mula sa kanyang anak. Isang bulong na dumurog sa kanyang puso ng pino. "Papa, wag mo na akong ibigay sa kanya. Papatayin niya ako." Tumingala si Castilla. Nagtama ang paningin nila ni Raya. Nakangiti pa rin si Raya. Napakaganda. Napaka-inosente tingnan. Pero sa unang pagkakataon, nakita ni Castilla ang anino sa likod ng mga mata nito. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang anak ay hindi tao. At siya si Castilla Mondragon, ang makapangyarihang hari ng karagatan, ay walang nagawa, kundi hayaan ang demonyo sa loob ng kanyang tahanan sa loob ng mahabang panahon. Niyakap ni Castilla ang anak ng mahigpit. "Shh! Nandito na si Papa. Nandito na ako." Pero habang tinitignan niya ang pasa sa braso ng anak at ang ngiti sa labi ng asawa, alam ni Castilla na nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. At sa gabing ito, sa gitna ng palakpakan at tawanan, namatay ang dating Castilla Mondragon. Ang natira na lang ay isang amang handang pumatay o mamatay para sa kanyang anak. Mabigat ang hangin sa loob ng Hacienda Amansinaya. Kinabukasan, para kay Castilla, ang dating tahanang itinuturing niyang palasyo ay nagmukha biglang isang malaking kulungan na may pader na ginto. 7:00 ng umaga. Nakatayo si Castilla sa gitna ng master bedroom. Hawak ang isang maliit na maleta. Pilit niyang pinakalma ang paghinga. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay gustong sumigaw, gustong magwala, gustong komprontahin ang babaeng kasalukuyang nag-aayos ng kanyang kurbata. Pero hindi pwede. Hindi pa ngayon. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay
na hindi kayang baliin ng kahit sinong magaling na abogado. Sigurado ka bang kailangan mong umalis agad, darling? Tanong ni Raya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ang muka ay maamo. Kakatapos lang ng party kagabi. You deserve a break. Tinitigan ni Castilla ang asawa. Kung hindi lang niya nakita ang demonyo sa salamin kagabi, maniniwala siya sa pag-aalalang ito. Emergency meeting sa Dubai, Raya. Alam mo naman ang mga investors, kapag naamoy nila na may problema sa supply chain, nagpapanik sila. Pagsisinungaling ni Castilla. Ang totoo, walang meeting, walang flight. Ito ang unang hakbang ng kanyang plano. Tumango si Raya at humalik sa kanyang pisngi. Muntik nang umiwas si Castilla. Ang dampi ng labi ng asawa ay parang paso ng apoy sa kanyang balat. Mag-iingat ka doon. Don't worry about us. Ako na ang bahala kay Tala. Malamig na sabi ni Raya. Pagkabanggit ng pangalan ng anak, kumuyom ang kamao ni Castilla sa hawakan ng maleta. Alam ko, sabi niya sa isip. Alam kong ikaw ang bahala at iyon ang kinatatakutan ko. Alagaan mo siya. Madiin na sabi ni Castilla. May halong banta na pilit niyang itinago sa ilalim ng tono ng bilin. Tatawag ako palagi. Of course, ngiti ni Raya. We will miss you. Paglabas ni Castilla ng mansyon, sumakay siya sa kanyang itim na SUV. Nakita niyang kumaway si Raya mula sa pintuan bago ito sumara. Pinaandar ni Castilla ang sasakyan. Pero imbes na dumiretso sa airport, lumiko siya sa isang liblib na daan, palabas ng hasyenda. Paikot sa likod ng malawak na lupain, papunta sa lumang bodega, malapit sa gubat na hangganan ng kanilang bakuran. Pinatay niya ang makina at naghintay. Ilang sandali pa, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa mga puno. Si Manang Diwa. Nakalinga-linga ito, takot na takot. Tila isang dagang baka mahuli ng pusa. Bumaba si Castilla at binuksan ang pinto sa passenger seat. Sakay, Manang. Bilis. Nang makasakay ang matanda, nanginginig ang mga kamay nito. Senyorito Cas, kapag nalaman ni Senyora Raya na nakipagkita ako sa inyo, tatanggalin niya ako. Baka kung ano ang gawin niya sa pamilya ko sa probinsya. Walang mangyayari sa iyo, Manang. Pangako ko yan. Putol ni Castilla. Hinawakan niya ang balikat ng matanda. Pero kailangan ko ang totoo. Yung pasa ni Tala kagabi. Matagal na ba yon? Napayuko si Manang Diwa at nagsimulang umiyak. Ang mga luha nito ay luha ng taong matagal nang nagkimkim ng sikreto. Patawarin niyo ako, senyorito. Duwag ako. Natakot ako. Humagulgol ang matanda. Araw-araw, kapag wala kayo, impyerno ang buhay ng bata. Parang sinaksak ang puso ni Castilla. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka tumawag? Sinubukan ko po noon, pero hinarang ni Attorney Lucian ang sulat ko. At si Senyora, sinabi niyang ipapakulong niya ang apo ko kapag nagsalita ako. Sinabi niyang wala akong laban sa kanya. Huminga ng malalim si Castilla para pigilan ang galit na sumasabog sa dibdib niya. Si Lucien, pati ang abogado niya ay kasabwat. May dinukot si Manang Diwa sa bulsa ng kanyang apron. Isang maliit na bote ng gamot na walang label. Ito po, ito ang pinapainom niya kay Tala. Araw-araw. Sabi niya vitamins. Pero sa tuwing iinom ang bata, tulog siya ng tulog. Hindi siya makalakad ng maayos. Nagiging lutang siya. Kinuha ni Castilla ang bote. Binuksan niya ito at inamoy. Hindi ito vitamins. Amoy kemikal. Matapang. Umalis na si Senyora Raya kanina lang, sabi ni Manang Diwa habang nagpupunas ng luha. Pumunta sa derma. Ilang oras siyang mawawala. Si Tala, nasa kwarto niya. Tumingin si Castilla sa orasan. Ito na ang pagkakataon niya. Bumalik ka sa mansyon, Manang. Magpanggap kang walang nangyari. Babalik ako. At sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis.
Bumalik si Castilla sa mansyon gamit ang service entrance. Tahimik ang buong bahay. Ang mga katulong ay abala sa kusina na nasa kabilang wing ng bahay. Dahan-dahan, parang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, umakyat si Castilla sa hagdan. Ang bawat tapak niya ay maingat. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa takot mahuli, kundi sa takot sa kung ano ang madadatnan niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Tala. Malamig. Sobrang lakas ng aircon. Ang kwarto ay puno ng mga mamahaling laruan, mga manika, dollhouse, malalaking teddy bear, pero walang buhay, walang kalat. Parang display sa museum. Sa gitna ng malaking kama, naroon si Tala. Nakatagilid ang bata, yakap ang sarili. Tala? Bulong ni Castilla. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Anak, gising na. Nandito si Papa. Umungol ng mahina si Tala, pero hindi ito dumilat. Ang talukap ng mata nito ay mabigat na mabigat. Papa! Garalgal ang boses ng bata, pero parang nananaginip lang ito. Sakit! Tiyan ko! Sinilip ni Castilla ang braso ng anak. May bagong kurot. Sariwa pa. Mapula. Nanginig ang panga ni Castilla. Hinalikan niya sa noo ang anak. Mainit ito. Lasing sa gamot. Gusto niyang buhatin si Tala at itakbo palabas ng bahay ngayon din. Pero alam niyang hahabulin siya ni Naraya at Lucien. Gagamitin nila ang batas. Sasabihin nilang kinidnap niya ang bata at siya ang may gawa ng mga pasa. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Video. Tumayo si Castilla at kinuha ang bag na dala niya. Mula rito, inilabas niya ang isang high-tech na spy camera na kasing liit lang ng butones. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang malaking brown teddy bear na nakaupo sa ibabaw ng cabinet, nakaharap mismo sa kama ni Tala. Ito ang paboritong bear na regalo niya noong 7th birthday ng anak. Kinuha ni Castilla ang bear. Maingat niyang hiniwa ng kaunti ang tahi sa may mata nito at isiniksik ang camera. Inayos niya ang lens para maging itim na pupil ng mata ng oso. Perpekto! Kitang-kita ang buong kwarto. Kitang-kita ang kama. Binuksan ni Castilla ang app sa kanyang cellphone. Malinaw ang feed. Naririnig din ang audio. Ibinalik niya ang bear sa cabinet. Babalik ako, Tala. Bulong ni Castilla habang tinitignan ang natutulog na anak. Pangako, ililigtas kita. Konting tiis na lang. Mabilis na lumabas si Castilla ng kwarto bago pa may makakita sa kanya. Lumipas ang ilang oras. Nasa isang private suite ng isang hotel sa bayan si Castilla. Hindi siya tumuloy sa Dubai. Ang kwartong ito ang magiging command center niya. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop. Nakakonekta ito sa kamera sa kwarto ni Tala. Sa tabi niya, naroon ang bote ng gamot na ibinigay ni Manang Diwa. Nakasilid sa ziplock bag para ipasuri sa laboratorio. 4:00 ng hapon. Sa screen, nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Tala. Biglang tumuwid ang upo ni Castilla. Ang puso niya ay nagsimulang pumalo. Nang malakas, pumasok si Raya. Pero ibang Raya ang nakikita niya ngayon sa monitor. Wala na ang magandang pulang gown. Wala na ang mga alahas. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at jogging pants. Wala siyang makeup. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang mukha. Wala ang matamis na ngiti. Wala ang maamong mata. Ang mukha ni Raya sa screen ay blanko, malamig, at nakakatakot. Lumingon si Raya sa pinto at nilock ito. Click! Dinig na dinig ni Castilla ang tunog ng lock sa kanyang laptop speakers. Lumapit si Raya sa kama kung saan gising na si Tala pero nakatulala pa rin dahil sa gamot. Gising ka na pala, pabigat, sabi ni Raya. Ang boses niya ay matigas, ibang-iba sa malambing na tono na ginagamit niya kapag may tao. Sinubukan ni Tala na bumangon pero hinawakan siya ni Raya sa balikat at itinulak pabalik sa kama ng malakas.
Aray po, Tita Raya, huwag mo akong matita-tita dyan. Dahil sa katangahan mo kagabi, muntik na akong mapahiya. Sigaw ni Raya. Sa screen, nakita ni Castilla na tinatanggal ni Raya ang leather belt na suot nito sa bewang. Dahan-dahan, parang isang berdugo na naghahanda sa parusa. Pipo? Sorry po. Hindi ko sinasadya. Iyak ni Tala. Pilit na umaatras sa headboard ng kama, nanginginig sa takot. Itinupi ni Raya ang sinturon sa dalawa. Hinampas niya ito sa kanyang sariling palad. Prak! Ang sabi ko? Di ulit ni Raya. Ang boses ay mababa, pero nanginginig sa galit. Mag-iingat ka. Lumapit palalo si Raya. Ang anino niya ay tumakip sa nanginginig na katawan ni Tala. Alam mo ba kung gaano kahirap magpanggap na mahal kita? Alam mo ba kung gaano ako nandidiri sa tuwing kailangan kitang hawakan? Sa loob ng hotel room, napahawak si Castilla sa kanyang dibdib. Parang pinipiga ang puso niya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa niya ay parang punyal na sumasaksak sa kanya. Ito ang babaeng pinakasalan niya? Ito ang babaeng tinatawag niyang ilaw ng tahanan? Sa screen, nakita niyang lalong sumiksik si Tala sa sulok ng headboard. Yakap-yakap ng bata ang kanyang sarili. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang ulo at tiyan. Sanay na siya. Alam na niya ang gagawin. Wala kang kwenta, Tala. Baldado ka na nga. Pabigat ka pa. Duro ni Raya sa mukha ng bata gamit ang hawak na sinturon. Dahil sa'yo, hindi kami makaalis ng papa mo ng matagal. Dahil sa'yo, kailangan kong maging nurse imbes na maging asawa. Sorry po, hindi na po mauulit. Hikbi ni Tala. Ang mukha niya ay basang-basa na ng luha. Huwag po ang belt. Masakit po. Dapat lang na masaktan ka. Sigaw ni Raya. Itinaas ni Raya ang kanyang kamay. Ang sinturon ay nakaamba sa ere. Huwag! Raya, huwag! Sigaw ni Castilla sa loob ng hotel room kahit alam niyang hindi siya naririnig nito. Napahampas si Castilla sa mesa. Umalog ang laptop. Gusto niyang pumasok sa screen. Gusto niyang sakalin si Raya. Gusto niyang yakapin ang anak niya. Pero wala siyang magawa. Nasa kabilang bayan siya. At kung susugod siya ngayon nang walang sapat na plano, baka maitago na naman ni Raya ang ebidensya. Baka baliktarin siya nito. Kailangan niyang panoorin. Kailangan niyang i-record ang bawat latay. Ito ang pinakamabigat na parusa sa kanya bilang ama. Ang panoorin ang demonyong pinapasok niya sa buhay ng kanyang anak. Sa screen, bumagsak ang kamay ni Raya. Wapak. Hindi sa kama tumama ang sinturon. Tumama ito sa hita ni Tala. Papa! Tili ni Tala. Napalipit ang bata sa sakit. Nanigas si Castilla. Ang tunog ng pagtili ng kanyang anak ay dumurog sa kanyang pagkatao. Pero hindi pa tapos si Raya. Huminga ito. Nang malalim, tila nasisiyahan sa nakikita at muling itinaas ang sinturon. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng tao. Isa itong halimaw na gutom sa pagpapasakit. Iiyak ka? Sige, iyak! Akmang hahampasin niyang muli si Tala nang biglang tumunog ang intercom ng kwarto. Bzzzt! Bzzzt! Natigilan si Raya. Nanatiling nakaamba ang kamay niya sa ere. Sa hotel, napabuntong hininga si Castilla, pero ang kaba sa dibdib niya ay hindi nawala. Sino ang nasa pinto? Binaba ni Raya ang sinturon at itinuro si Tala. Tumahimik ka. Punasan mo yang luha mo. Kapag narinig kita, dodoblehin ko to. Mabilis na naglakad si Raya palapit sa pinto ng kwarto na wala siya sa frame ng kamera saglit. Rinig ni Castilla ang pagbukas ng pinto. Inaasahan ni Castilla na si Manang Diwa ang kumatok. O baka isa sa mga katulong. Pero nang bumalik si Raya sa frame ng kamera, may kasama siyang pumasok. Isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling suit pero halatang komportable ito sa loob ng kwarto ni Tala. Nanlaki ang mga mata ni Castilla habang nakatitig sa screen.
Kilala niya ang lalaking ito. Ito ang taong kasama niya kagabi sa party. Ito ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kumpanya, ng kanyang mga legal na laban, at ng kanyang mga sikreto. Si Lucien. Lumapit si Lucien kay Raya at hinalikan ito sa labi. Hindi halik ng magkaibigan, halik ng magkarelasyon. Pagkatapos ay lumingon si Lucien sa kama, kung saan nakaupo si Tala na nanginginig sa takot. Ngumisi ang abogado. "Oh, bakit umiiyak ang gold mine natin?" Tanong ni Lucien habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Napaupo si Castilla sa sahig ng hotel room. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Hindi lang ito pang-aabuso. Ang asawa niya at ang abogado niya, ang babaeng mahal niya, at ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya. Silang dalawa, nasa loob ng kwarto ng anak niya. At si Tala, tila mas natakot pa nang makita si Lucien kaysa noong hawak ni Raya ang sinturon. Tinulak ni Castilla ang laptop palayo, pero hindi niya magawang patayin. Ang katotohanan ay nasa harap niya na, at napakadilim nito. Mas madilim pa sa inaakala niya. Hindi makagalaw si Castilla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen ng laptop. Tila hinihigop ng liwanag nito ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Sa monitor, kitang-kita niya si Lucien, ang abogadong itinuring niyang kapatid, na nakaupo sa gilid ng kama ni Tala habang hinahaplos ang braso ni Raya. Nagtatawanan sila, isang halakhak na parang demonyo sa pandinig ni Castilla. Nasa isang sulok naman ng kama si Tala. Nakabaluktot ang katawan ng bata, yakap ang mga tuhod, at nakasubsob ang muka sa unan. Ang kanyang maliit na balikat ay umaalog sa tahimik na pag-iyak. "Bilib din ako sa acting mo kagabi, babe." Puri ni Lucien kay Raya habang nagsasali ng wine sa baso na dala nito. Muntik na akong maniwala na nag-aalala ka talaga nung nahulog ang pilay na yan. Humagik-gikis si Raya at uminom mula sa baso ni Lucien. "Nakakapagod, Lucien. Alam mo bang ang bigat ng naramdaman ko nung binuhat ni Cass ang batang yan? Nakakadiri. Buti na lang at umalis na ang ama niya. Makakahinga na tayo." Nang maluwag. Sa loob ng hotel room, nanginginig ang mga kamay ni Castilla. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi mainit. Ito ay malamig. Nagyeyelo. Tumatagos hanggang sa kanyang buto. "Mali ako," bulong ni Castilla sa sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Maling-mali ako ng mga taong pinagkatiwalaan. Sa screen, tumayo si Raya at lumapit sa study table ni Tala. Kinuha niya ang tray ng pagkain na dinala ng katulong kanina, isang mangkok ng sopas at tinapay. "Hoy Tala!" Tawag ni Raya. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang bata. Puno ng takot ang mga mata nito. Namamaga ang pisngi kung saan siya sinampal ng hangin kanina at may marka ng sinturon sa hita. "Gutom ka na ba?" Tanong ni Raya nang nakangisi. Tumango ng marahan si Tala. "Oo po." "Good. Kaso hindi bagay sa iyo ang kumain sa tray. Ang mga pabigat na katulad mo, dapat natututong lumugar." Sa harap ng kamera at sa harap ng nanonood na si Castilla, ibinalibag ni Raya ang mangkok ng sopas sa sahig. Klang! Nagkalat ang mainit na sabaw, noodles, at piraso ng manok sa makinis na tiles ng kwarto. Tumalsik pa ang ilan sa paanan ng kama. "Oops!" Sarkastikong sabi ni Raya. "Nahulog." Tumawa si Lucien ng malakas. "Tsiksies, napaka-clumsy mo naman, Raya." "Tala." Utos ni Raya, ang boses ay naging matalim. "Bumaba ka dyan. Pulutin mo yan. Sayang ang pagkain." "Popo?" Nanginginig na tanong ng bata. "Ang sabi ko, kainin mo." Sigaw ni Raya na umalingaw-ngaw sa speakers ng laptop ni Castilla. Napapikit si Castilla. "Huwag anak. Huwag mong gagawin." Bulong niya sa hangin. Parang baliw na nakikiusap sa screen. Pero sa monitor, nakita niya ang dahan-dahang pagbaba ni Tala mula sa kama.
Hirap na hirap itong gumalaw dahil sa sakit ng katawan at sa kapansanan ng paa. Gumapang ang bata, palapit sa natapon na pagkain. Walang saklay, walang tulong. Habang gumagapang si Tala, parang dinudurog ang puso ni Castilla, ang anak ng may-ari ng Mondragon Shipping Lines. Ang heredera ng bilyon-bilyong piso ay gumagapang sa sahig para kumain ng tira-tira habang pinagtatawanan ng kanyang madrasta at ninong. Kinuha ni Tala ang isang piraso ng tinapay na basa na ng sabaw. Isinubo niya ito habang umiiyak. Masarap ba? Pang-aasar ni Lucien habang pinapanood ang bata. Bagay lang yan sa'yo. Wala ka namang silbi eh. Kung hindi lang dahil sa mana na makukuha namin sa'yo, matagal ka na naming itinapon. Mana. Ang salitang yon ay parang bombang sumabog sa utak ni Castilla. Pera. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Hindi na kinaya ni Castilla. Hayop kayo! Sigaw ni Castilla na pumuno sa 4 na sulok ng hotel room. Dinaig ng galit ang kanyang pagtitimpi. Hinablot niya ang baso ng tubig sa lamesa at ibinato ito sa pader. Basag! Nagkalat ang bubog sa carpet. Pero hindi pa sapat. Sinuntok ni Castilla ang pader muli at muli. Bog! 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 Ramdam niya ang pagbitak ng balat sa kanyang mga kamao. Ramdam niya ang sakit. Pero mas masakit ang nasa dibdib niya. Napaluhod siya sa sahig, hawak ang dumudugong kamay habang humahagulgol. Kasabay ng kanyang pag-iyak, bumaha ang mga alaala. Mga alaalang pilit niyang kinalimutan dahil sa trabaho. Naalala niya noong nakaraang Pasko. Lumapit si Tala sa kanya. May hawak na drawing. Papa, tignan mo po. Drawing ko. Tayong dalawa lang. Pero ano ang sinabi niya? Not now, Tala. Busy ako. Ipakita mo kay Tita Raya mo. Nakita niya ang lungkot sa mata ng bata noon. Ang pagyuko, ang dahan-dahang paglayo. Naalala niya ang araw na umuwi si Tala na may pasa sa braso. Sabi ni Raya, nadapa daw sa school. Papa, hindi po ako nadapa. Subok na sumbong ni Tala, pero pinutol niya agad. Tala, stop making stories. Pagod si Papa. Patawarin mo ako. Iyak ni Castilla sa sahig ng hotel. Patawarin mo si Papa, Tala. Napakawalang kwenta ko. Ang bawat luhang pumapatak sa sahig ay puno ng pagsisisi. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan kay Raya. Siya ang nagbulag-bulagan. Sa screen, tapos na kumain si Tala. Nakadapa na lang ito sa sahig. Hinahayaan ang sarili na apakan ng tingin ni Raya at Lucien. Tumayo si Lucien at inayos ang kanyang suit. Tumingin ito sa relos. Tama na yan, Raya. May kailangan pa tayong asikasuhin, sabi ni Lucien. Ang tono niya ay seryoso na. Negosyo na ang pinag-uusapan. Lumapit si Lucien kay Tala na nakadapa pa rin sa sahig. Gamit ang dulo ng kanyang makintab na sapatos, sinipa niya ng mahina ang pilay na paa ng bata. Napangiwi si Tala pero wala ng boses na lumabas sa kanya. Ubos na ang luha. Ubos na ang lakas. Sulitin mo na ang gabing ito sa kwartong to, bata. Malamig na sabi ni Lucien habang nakatitig sa kawawa na itsura ni Tala. Dahil sisiguraduhin ko, bukas, sa impyerno na ang tulog mo. Nagkatinginan si Raya at Lucien. Isang tinginan na puno ng malisya at tagumpay. Handa na ba ang mga papeles? Tanong ni Raya. Pirma na lang ng baliw mong asawa ang kulang. At bukas, goodbye, Tala, sagot ni Lucien. Pinatay ni Raya ang ilaw sa kwarto bago sila lumabas ni Lucien. Iniwan si Tala sa dilim, sa lamig, at sa gitna ng mga kalat sa sahig. Sa hotel room dahan-dahang tumayo si Castilla. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang kamao gamit ang kanyang shirt. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ubos na ang awa. Ubos na ang takot. Tumingin siya sa madilim na screen kung saan aninag na lang ang figura ng kanyang anak. Hindi kanila makukuha, anak. Bulong ni Castilla. Ang boses niya ay parang kulog sa layo. Mababa, pero mapanganib. Hinding-hindi. Kinuha niya ang susi ng kotse
Hindi na siya maghihintay ng ebidensya. Hindi na siya maghihintay ng bukas. Ngayong gabi, maniningil ang ama. Bago pa man makalabas ng pinto ng hotel room si Castilla, muli niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa kwarto ni Tala sa kanyang laptop. Napahinto siya. Ang kamay niya ay nakahawak na sa seradura ng pinto, pero ang kanyang mga paa ay kusang bumalik sa harap ng mesa. Kailangan niyang malaman ang plano. Kailangan niyang malaman kung ano ang gagawin nila. Dahil kung susugod siya ng walang alam, baka ikapahamak pa ito ni Tala. Sa screen, bumukas muli ang ilaw sa kwarto. Pumasok ulit si Raya at Lucien. May dala na silang bote ng wine at 2 baso. Para silang nasa picnic, pero ang view nila ay ang batang nanginginig sa sulok ng kwarto, basa ng sabaw at luha. Umupo si Lucien sa study chair ni Tala, paikot-ikot, habang si Raya naman ay sumandal sa gilid ng mesa, humihigop ng wine. Alam mo, Raya, panimula ni Lucien, ang boses ay puno ng kayabangan. Napakagaling ng timing natin. Sa tingin ng lahat, nasa Dubai si Castilla. Walang sagabal. Sigurado ka bang plansado na ang lahat, Lucien? Tanong ni Raya. Tumingin ito kay Tala na nakatingin sa kanila nang nanlalaki ang mga mata. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ngumisi si Lucien at may inilabas na makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. Sa hotel room, ini-zoom in ni Castilla ang camera feed. Kahit medyo malabo ang mga letra, nababasa niya ang header ng dokumento, Psychiatric Evaluation Report. Nanlamig si Castilla. According to Dr. Meneses, na nabayaran ko na ng malaki, ang anak mong si Tala ay suffering from severe schizophrenia with violent tendencies. Paliwanag ni Lucien habang tinataas ang papel. Parang nagbabasa ng menu sa restaurant. Sinasaktan niya ang sarili niya. Nananakit siya ng ibang tao. At higit sa lahat, delusional siya. Perfect. Humahalakak na sabi ni Raya. So kapag sinabi niyang sinasaktan ko siya, ang iisipin ng mga tao, guni-guni lang ng isang baliw na bata? Exactly. Sagot ni Lucien. Lumapit ito kay Raya at inakbayan ito. Hinalikan niya ang leeg ng babae habang nakatingin kay Tala. Wala nang maniniwala sa kanya, Raya. Kahit si Castilla. Kumuyom ang kamao ni Castilla. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo ito muli. Ang mga demonyong ito, pinapalabas nilang baliw ang anak niya. Ang anak niyang walang ibang ginawa, kundi ang magmahal at magtiis. Paano ang trust fund? Tanong ni Raya habang hinahaplos ang mukha ni Lucien. Yung mana galing sa mga magulang ng namayapang asawa ni Cass? That's the best part, sabi ni Lucien. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Kapag na-declare na legally incompetent si Tala bago siya mag-18, ang control ng trust fund ay mapupunta sa legal guardians, sa'yo at kay Castilla. At dahil busy si Castilla at madalas wala, ikaw ang pipirma sa lahat. 500 million pesos, bulong ni Raya, tila nilalasap ang bawat pantig. Tumingin siya kay Tala. Akalain mo iyon. Ang batang pilay na yan ang susi sa pagyaman natin. Sa screen, nakita ni Castilla na tinakpan ni Tala ang kanyang mga tainga. Umiiling-iling ang bata. Hindi po ako baliw. Hikbi ni Tala. Papa, nasaan ka na? Wala ang papa mo. Sigaw ni Lucien kay Tala. At kahit nandito siya, sa tingin mo maniniwala siya sa'yo? Kami ang pinapakinggan niya. Kami ang matatalino. Ikaw, isa ka lang lumpo. Nagtawanan si Raya at Lucien, isang tawa na nagpapadugo sa puso ni Castilla. Sa hotel, mabilis na kinuha ni Castilla ang kanyang cellphone. Hindi 911 ang tinawagan niya. Alam ni Castilla kung paano maglaro si Lucien. Abogado ito. Maraming koneksyon sa pulisya, sa piskalya, sa mga huwes. Kung tatawag siya ng pulis, baka maunahan pa siya ni Lucien na baliktarin ang kwento. Baka palabasin nilang si Castilla ang nanggugulo. Baka may hawak na silang restraining order.
Kailangan niya ng mga taong tapat lang sa pera niya. Nagring ang telepono, 2 beses. Montero, sagot ng nasa kabilang linya. Si Rico Montero. Dating hepe ng NBI, ngayon ay may-ari ng isang high-end security firm at private investigation agency. Rico, boses ni Castilla ay nanginginig sa galit pero kontrolado. Kailangan kita. Ngayon na. Castilla, nasa Dubai ka, di ba? Anong problema? Nasa Sansinag ako. I need an extraction team. Armado. At kailangan ko ng forensics team para kumuha ng ebidensya. Natahimik ang kabilang linya saglit. Alam ni Rico na kapag ganito ang boses ni Castilla Mondragon, seryoso ang gulo. Saan? Sa bahay ko. Sa hasyenda. Papasukin ko kayo. Pero Rico, walang pwedeng makaalam na pulis. Ako ang bahala sa lahat. Just get my daughter out safely. Papunta na kami. Bigyan mo kami ng 1 oras. Wala akong 1 oras, Rico. Bilisan nyo. Binaba ni Castilla ang telepono. Muli siyang tumingin sa screen. Tumayo na si Lucien at nag-inat. O paano, mauuna na ako sa guest room? Tanong ni Lucien kay Raya. May mali siya sa mga mata. Magpapahinga muna ako bago ang main event mamaya. Sige lang, sagot ni Raya. Hihintayin ko lang ang tawag. Anong oras ulit darating? Tanong ni Lucien habang nasa may pinto na. Tumingin si Raya sa kanyang relo. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Tala, na para bang isang basurang itatapon na sa labas. 3:00 ng madaling araw, sagot ni Raya. Darating ang van ng mental hospital ng 3am. Sinabi ko sa kanila na aggressive ang pasyente kaya magdadala sila ng straitjacket at sedatives. Nanlaki ang mga mata ni Castilla. 3:00. Tumingin siya sa orasan sa dingding ng hotel. 2:00 na ng madaling araw. 1 oras. 1 oras na lang bago nila gapusin ang anak niya at itapon sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa sigaw nito. Kung saan pwede siyang patayin ng gamot o ng kuryente at ipalabas na aksidente lang. Bye, Tala, kaway ni Raya sa bata bago patayin ulit ang ilaw. Matulog ka na. Mahaba ang biyahe mo mamaya. Sumara ang pinto. Naiwan si Tala sa dilim. Sa hotel room, hindi na nag-isip si Castilla. Hinablot niya ang susi ng sasakyan at ang baril na nakatago sa kanyang bag. Ang baril na lisensyado, pero hindi niya kailanman inakalang gagamitin niya sa sarili niyang pamilya. 1 oras, 50 kilometro ang layo ng hotel sa hasyenda. Malakas ang ulan sa labas. Kumapit ka, Tala, bulong ni Castilla habang tumatakbo palabas ng kwarto. Papatayin ko silang lahat bago kanila makuha. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat patak ng ulan ay kalaban. At sa gabing ito, ang ama ay makikipagkarera hindi lang sa oras, kundi kay kamatayan mismo. Bumabagyo. Ang ulan ay parang mga latigo na humahampas sa windshield ng SUV ni Castilla. Halos wala na siyang makita sa daan. Ang mga wiper ay gumagalaw ng mabilis, pero hindi sapat para hawiin ang galit ng kalikasan. Pero mas malakas ang bagyo sa loob ng dibdib ni Castilla. Nakatapak ang paa niya sa silinyador hanggang dulo. Ang speedometer ay nasa 140 kilometers per hour. Sa ganitong klasing panahon at sa liku-likong daan ng Sansinag, ang ginagawa niya ay pagpapakamatay. Pero wala akong pakialam, isip ni Castilla. Kung mamatay man ako ngayong gabi, isasama ko sila sa impyerno. Tumingin siya sa orasan sa dashboard. 2:40 a.m., 15 minuto. 15 minuto na lang bago dumating ang van na kukuha kay Tala. Ang bawat minutong lumilipas ay parang bombang tumitiktak sa kanyang tainga. Nag-vibrate ang cellphone niya na nakakabit sa dashboard holder. Si Rico Montero. Sinagot niya ito gamit ang hands-free mode habang lumiliko ng matalim sa isang kurbada. Umirit ang gulong ng sasakyan. Muntik na siyang mahulog sa bangin, pero nabawi niya ang manibela sa huling sandali. Castilla! Sigaw ni Rico sa kabilang linya.
Masyadong malakas ang ulan at hangin. Hindi makalapag ang chopper namin. Ang ground team naman, na-stuck sa landslide sa main road. We need at least 20 more minutes. Wala akong 20 minutes, Rico? Sigaw pabalik ni Castilla. Ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Nasa loob na sila. Kukunin na nila ang anak ko. Huwag kang susugod mag-isa. Delikado? May baril ka ba? Papunta na ako, sabi ni Castilla bago pinatay ang tawag. Wala nang atrasan. Kung hindi darating ang tulong, siya ang tatapos nito. Siya lang mag-isa. Natatanaw na niya ang gate ng Hacienda Amansinaya. Sarado ito. May 2 guard na nakabantay sa guardhouse. Hindi tumapak sa preno si Castilla. Binusinahan niya ng mahaba ang gate. Beep! Nagulat ang mga gwardya. Lumabas sila. Sumenyas na huminto. Pero nang makita nilang hindi bumabagal ang sasakyan, nagsitalunan sila palayo. Blag! Bumangga ang SUV sa bakal na gate. Tumilapon ang kandado. Nayupi ang bumper ng sasakyan at nabasag ang isang headlight. Pero tuloy-tuloy pa rin ang takbo ni Castilla papasok sa driveway. Sa loob ng mansyon, narinig ni Naraya at Lucien ang malakas na kalabog. Ano yon? Gulat na tanong ni Lucien. Nasa sala sila, hinihintay ang van. Tumayo si Raya. Baka kidlat lang o baka dumating na ang sundo. Hindi tunog ng kidlat yon, Raya. Tunog ng banggaan, kinabahan na, sabi ni Lucien. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Nanlaki ang mga mata niya. Shit! May sasakyang pumasok. Wasak ang gate. Pulis? Namumutlang tanong ni Raya. Hindi. SUV. Itim na SUV. Natigilan si Raya, kilala niya ang sasakyang yon. Si Castilla. Bulong niya. Paano? Nasa Dubai siya dapat. Paano niya nalaman? Nagpanik si Lucien. Kailangan nating umalis. Kapag inabutan niya tayo dito, patay tayo. Hindi. Sigaw ni Raya. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng baliw na determinasyon. Hindi ako aalis nang wala ang bata. Ang trust fund. Mawawala ang lahat kapag iniwan natin siya. Tumakbo si Raya paakyat ng hagdan. Kunin mo ang bata, Lucien. Bilisan mo. Sumunod si Lucien. Pero mas mabagal. Ang abogado ay takot na. Iba ang magalit si Castilla Mondragon. Pagdating nila sa tapat ng kwarto ni Tala, nakita nila si Manang Diwa. Nakaharang ang matanda sa pinto. Hawak ang isang walis tambo. Nanginginig ito pero matapang na nakatayo. Hindi niyo makukuha ang bata, sigaw ni Manang Diwa. Tumawag na ako kay Sir Castilla. Paparating na siya. Tumabi ka dyan, matandang hukluban, sigaw ni Raya. Tinulak ni Raya si Manang Diwa. Pero kumapit ang matanda sa binti ni Raya. Huwag po, senyora. Maawa kayo kay Tala. Bitawan mo ako. Hinawakan ni Raya ang buhok ni Manang Diwa at ibinalibag ito sa pader. Bog! Tumama ang ulo ng matanda. Napahandusay ito sa sahig, hilo at dumudugo ang noo. Binuksan ni Raya ang pinto ng kwarto. Nakita niya si Tala na nakasiksik sa ilalim ng kama, yakap ang teddy bear na may kamera. Lumabas ka dyan! Sigaw ni Raya. Hinila niya ang paa ni Tala. Ayoko po! Papa! Papa! Tili ni Tala habang kinakaladkad siya palabas. Kumakapit ang maliliit niyang daliri sa carpet, sa paa ng kama, sa kahit saan. Pero masyadong malakas si Raya. Lucien, tulungan mo ako. Utos ni Raya, pero si Lucien ay nakadungaw sa bintana ng hallway. Raya, nandyan na siya. Nasa pinto na siya. Kasabay noon, narinig nila ang pagbasag ng salamin sa main door sa baba. Crash! Raya! Lucien! Ang sigaw ni Castilla ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Boses ito ng isang hayop na nasugatan. Boses ng kamatayan. Natakot si Lucien. Aalis na ako. Bahala ka na dyan. Tumakbo si Lucien papunta sa likod na hagdanan. Iniwan si Raya. Duwag! Sigaw ni Raya. Hawak na niya si Tala sa braso.
Umiiyak ang bata. Halos hindi na makahinga sa takot. Saan tayo pupunta? Bulong ni Raya sa sarili. Wala ng oras. Rinig na niya ang mabibigat na hakbang ni Castilla sa hagdanan. Papalapit ng papalapit. Lumingon si Raya sa kwarto ni Castilla. Ang master bedroom na katabi lang ng kwarto ni Tala. Pumasok siya doon, hila-hila ang bata. Binuksan niya ang bedside drawer ni Castilla. Alam niyang may tinatago doon ang asawa niya para sa proteksyon ng pamilya. Kinuha niya ang baril, isang .45 caliber pistol. Sakto namang bumukas ng padabog ang pinto ng master bedroom. Blag! Tumambad si Castilla. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang puting polo ay punit at may bahid ng dugo mula sa mga bubog na dinaanan niya. Hawak niya ang sarili niyang baril. Nakatutok sa kwarto. Bitawan mo ang anak ko, utos ni Castilla. Ang boses niya ay mababa. Nanginginig, pero puno ng diin. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Raya. Hawak niya si Tala sa leeg gamit ang isang braso. Ang bata ay nakalambitin. Ang mga paa ay hindi halos sumasayad sa sahig. Sa kabilang kamay ni Raya, nakatutok ang baril sa ulo ni Tala. Natigilan si Castilla. Nanlamig siya. Subukan mo, Cas. Hinihingal na sabi ni Raya. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Parang wala na sa katinuan. Ang maskara ng pagiging mabuting ina ay tuluyan ng nawasak. Subukan mong lumapit. Papa! Iyak ni Tala. Papa? Shhh! Nandito na si Papa, sagot ni Castilla. Dahan-dahang ibinababa ang kanyang baril para hindi lalong mataranta si Raya. Raya, makinig ka. Tapos na to. Wala na si Lucien. Wala na ang van. Pulis na ang parating. Hindi! Hindi ako makukulong! Sigaw ni Raya. Mas idiniin niya ang baril sa sentido ni Tala. Napapikit ang bata sa sakit. Akin ang pera. Akin ang bahay na to. Pinaghirapan ko to. Nagtiis ako sa inyong mag-ama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Mabilis na sabi ni Castilla. Tinaas niya ang dalawang kamay. Senyales na sumusuko siya. Pera? Bahay? Sa'yo na. Pirmahan ko lahat ngayon din. Bitawan mo lang ang anak ko. Tumawa si Raya. Tawang may halong iyak. Gagawin mo yon? Talaga? Ibibigay mo ang lahat para sa pilay na to? Tumingin si Castilla ng diretso sa mata ng asawa. Oo, dahil siya ang buhay ko. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera. Siya. Saglit na natigilan si Raya. Tila nag-isip. Pero sa likod ni Castilla, sa hallway, narinig nila ang sirena ng mga pulis na papalapit. Nagbago ang timpla ng mukha ni Raya. Ang pag-asa ay napalitan ng desperasyon. Nagsisinungaling ka? Tumawag ka ng pulis! Sigaw ni Raya. Isang hakbang mo pa, Castilla. Papasabugin ko ang ulo niya. Inilagay ni Raya ang daliri sa gatilyo. At sa sandaling iyon, alam ni Castilla na wala ng negosasyon. Wala ng pakiusap. Ang babaeng nasa harap niya ay wala ng kaluluwa. Huminga si Castilla ng malalim. Tumingin siya sa mata ni Tala. Kumapit ka, anak. Naghanda siya. Sa susunod na kidlat, sa susunod na kulog, gagalaw siya. Kahit kapalit pa nito ang sarili niyang buhay. Ang tunog ng kulog ay sabay na yumanig sa langit at sa dibdib ni Castilla. Nakatutok pa rin ang baril ni Raya sa ulo ni Tala. Ang daliri nito ay nanginginig sa gatilyo. Isang maling galaw, isang maling salita, at mawawala ang lahat kay Castilla. Dahan-dahan, ibinaba ni Castilla ang kanyang sariling baril sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakita ang kanyang mga palad na puno ng sugat at dugo. Raya, tumingin ka sa akin. Malumanay, pero madiin na, sabi ni Castilla. Hindi siya tumitingin sa baril. Nakatingin siya ng diretso sa mata ng asawa. Huwag ang bata. Ako ang gusto mo, di ba?
Ako ang may pera. Ako ang may pirma. Huli na ang lahat, sigaw ni Raya. Ang pawis at luha ay nagahalo sa mukha nito. Parating na ang mga pulis. Makukulong ako. Hindi ka makukulong kung aayusin natin to. Pagsisinungaling ni Castilla. Gagawin niya ang lahat. Kahit magsinungaling, kahit lumuhod, mailigtas lang ang anak niya. Dahan-dahang lumuhod si Castilla sa sahig. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking hindi yumuko kahit kanino, ay nakaluhod ngayon sa harap ng babaeng wumasak sa kanyang pamilya. Please, Raya, pakawalan mo si Tala. Ibibigay ko ang access codes ng offshore accounts ko. Ngayon din, bago dumating ang mga pulis, makakaalis ka na. May pera ka na. Natigilan si Raya. Ang salitang pera ay tila magic word na nagpababa ng kaunti sa kanyang adrenaline. Anong codes? Tanong ni Raya. Medyo lumuwag ang pagkakasakal niya sa leeg ni Tala. Nasa phone ko, sabi ni Castilla. Dahan-dahang dinukot ang cellphone sa bulsa. Isinend ko sa'yo. Check mo. Nilingon ni Raya ang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Ilang metro lang ang layo sa kanila. Ang kasakiman ay nakipagbuno sa takot sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, lumingon si Raya sa kama. Iyon lang ang hinihintay ni Castilla. Sumugod siya. Mabilis pa sa kidlat, tumalon si Castilla mula sa kanyang pagkakaluhod. Tala dapa! Sigaw niya. Nabitawan ni Raya si Tala sa gulat. Agad na dumapa ang bata sa sahig. Tinakpan ng ulo gamit ang mga kamay. Pero hindi nakuha ni Castilla ang baril. Bago pa siya makalapit kay Raya, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na humampas sa likod ng kanyang ulo. Blag! Nanlabo ang paningin ni Castilla. Bumagsak siya sa carpet. Sa likod niya, nakatayo si Lucien. Hawak nito ang isang mabigat na lampshade na gawa sa tanso. Hindi pala ito tuluyang tumakas. Nagtago ito sa walk-in closet, nag-aabang ng tiempo. Ang kulit mo rin no? Hinihingal na sabi ni Lucien. Sabi nang umalis ka na. Akmang hahampasin ulit ni Lucien si Castilla habang nakadapa ito nang biglang may sumigaw. Hayop ka ah! Si Manang Diwa, kahit duguan ng noo, tumakbo ang matanda at tinalon ang likod ni Lucien. Kinakalmot niya ang mukha ng abogado. Kinakagat ang tenga nito. Aray! Bitawan mo ako! Sigaw ni Lucien, pilit na inaalis ang matanda sa likod niya. Dahil sa gulo, nabigyan ng pagkakataon si Castilla na bumangon. Hilong-hilo siya, pero ang instinct ng isang ama ang gumagalaw sa katawan niya. Nakita niyang pinulot ulit ni Raya ang baril. Nakatutok ito ngayon kay Castilla. Mamatay na kayong lahat! Tili ni Raya. Pinaputok ni Raya ang baril. Bang! Sa makipot na kwarto, ang tunog ng putok ay nakakabingi. Naramdaman ni Castilla ang init sa kanyang kaliwang balikat. Parang tinusok ng mainit na bakal. Tumalsik ang dugo sa puti niyang polo. Tinamaan siya, pero hindi siya tumumba. Ang sakit ay naging gasolina. Bago pa makaputok ulit si Raya, sinugod siya ni Castilla at tinabig ang kamay nito. Tumalsik ang baril sa ilalim ng kama. Tinulak ni Castilla si Raya ng malakas. Bumagsak ang babae sa vanity mirror. Nabasag ang salamin. Tala, halika! Sigaw ni Castilla. Kahit pilay, kahit takot, gumapang si Tala palapit sa ama. Binuhat siya ni Castilla gamit ang kanang braso, habang ang kaliwa niyang braso ay nakalaylay at dumudugo. Manang, tara na! Tawag ni Castilla kay Manang Diwa. Naitulak na ni Lucien si Manang Diwa sa sahig at akmang susugurin sina Castilla. Pero kinuha ni Castilla ang lampshade na nasa sahig at ibinato ito kay Lucien. Sapol sa dibdib ang abogado. Napaatras ito. Umalis na kayo, senyorito, sigaw ni Manang Diwa habang pilit na humaharang sa pinto. Parating na sila. Ako na ang bahala dito. Hindi kita iiwan. Umalis na kayo. Iligtas niyo si Tala. Pagmamakaawa ng matanda. Rinig na nila ang mga yapak ng pulis sa hagdanan. Pulis! Taas ang kamay!
Sigaw mula sa baba. Alam ni Castilla na kapag inabutan sila dito, tapos na. Hawak ni Lucien ang batas. Tumingin siya kay Manang Diwa sa huling pagkakataon. Tumango ang matanda. May luha sa mata pero nakangiti. Isang sakripisyo. Tumakbo si Castilla palabas ng kwarto, buhat si Tala. Hindi sila dumaan sa main stairs. Dumaan sila sa servants' passage. Ang makipot na hagdanan sa likod na siya lang at ang mga katulong ang nakakaalam. Papa, may dugo ka. Iyak ni Tala habang nakasubsob sa leeg ng ama. Wala to anak. Huwag kang titingin. Pumikit ka lang. Bulong ni Castilla. Kahit unti-unti na siyang nawawalan ng lakas. Paglabas nila sa likod ng mansyon, sinalubong sila ng malakas na ulan. Madilim. Maputik. Tumakbo si Castilla papunta sa kanyang SUV na nakabangga sa gate kanina. Pero sira na ito. Hindi na aandar. Doon po, Papa. Turo ni Tala sa garahe. Nandoon ang sports car ni Raya. Isang pulang Ferrari. Buti na lang at laging iniiwan ni Raya ang susi sa loob ng sasakyan. Isinakay ni Castilla si Tala sa passenger seat. Wear your seatbelt. Sumakay siya sa driver's seat. Ang dugo mula sa balikat niya ay tumutulo sa manibela. Nahihilo na siya. Pinaandar niya ang makina. Umungo lang sa sakyan. Sa main entrance ng bahay, nakita niyang lumabas si Lucien kasama ang mga pulis. Duguan din si Lucien at itinuturo nito ang sasakyan ni Castilla. Ayun sila. Binaril niya si Raya. Kinidnap niya ang bata. Barilin niyo. Sigaw ni Lucien gamit ang kanyang lawyer voice na puno ng awtoridad. Naniwala ang mga pulis. Agad silang bumunot ng baril. Bang! Bang! Bumasag ang rear windshield ng Ferrari. Yuko! Sigaw ni Castilla. Pinaharurot ni Castilla ang sasakyan palabas ng gate, sagasa sa mga harang at diretso sa madulas na kalsada. Mabilis na humabol ang mga police mobile. Ang asul at pulang ilaw ay kumikislap sa rearview mirror. Ang sirena ay humahalo sa tunog ng kulog. Papa, saan tayo pupunta? Tanong ni Tala. Nanginginig sa takot at lamig. Tumingin si Castilla sa anak. Putla na ang mukha ni Tala, pero buhay ito. Ligtas ito sa kamay ni Raya. Iyon lang ang mahalaga. Kahit dumudugo, kahit nahihilo, at kahit tinutugis sila ng buong puwersa ng pulisisya ng Sansinag, napangiti si Castilla. Sa lugar na hindi kanila makukuha, anak, sagot ni Castilla. Kahit sa dulo ng mundo, lalong bumuhos ang ulan, tila tinatangka nitong hugasan ang lahat ng dugo at kasalanan ng gabing iyon. Pero alam ni Castilla, ang pagtakas na ito ay simula pa lang ng mas mahabang laban, ang laban para sa katotohanan. Ang hari ng karagatan ay naging pugante, pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay isa siyang tunay na ama. Nagising ako sa amoy ng kalawang at luma. Hindi ito ang kwarto ko sa hasyenda. Walang malambot na kama, walang amoy ng lavender na laging ipinapalagay ni Tita Raya para matakpan ang amoy ng gamot. Ang hinihigaan ko ay isang matigas na sofa na amoy alikabok. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Masakit ang buong katawan ko. Ang binti ko, kung saan tumama ang sinturon ni Tita Raya, ay kumikirot sa bawat galaw. Pero mas masakit ang alaala ng gabing nagdaan. Ang sigawan, ang putok ng baril, ang dugo. Papa? Bulong ko. Ang boses ko ay paos at halos hindi lumabas sa lalamunan ko. Umupo ako ng dahan-dahan. Nasa isang maliit na bahay kami. Kahoy ang sahig at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang lumang lampara, sa mesa at sa telebisyon na nakamute sa sulok. Doon ko siya nakita. Si Papa. Si Castilla Mondragon. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa pader. Hawak niya ang isang puting tuwalya na idinidiin niya sa kanyang balikat. Puno ng dugo ang tuwalya. Ang puti niyang polo ay halos kulay pula na rin.
Sa buong buhay ko, nakilala ko si Papa bilang isang higante. Matangkad, laging nakasuot ng suit, laging malakas, laging nagmamadali. Parang hindi siya nasasaktan, parang hindi siya napapagod. Pero ngayon, nakita ko siyang nakapikit, humihingal, at nanginginig ang mga kamay. Nasaktan siya. Dahil sa akin, tumulo ang luha ko. Kasalanan ko to. Kung hindi ako pilay, kung hindi ako pabigat, hindi sana mag-aaway sina Papa at Tita Raya. Hindi sana siya mababaril. Sinubukan kong tumayo. Click! Clack! Wala ang saklay ko. Naiwan sa mansyon. Gumapang ako pababa ng sofa at dahan-dahang lumapit sa kanya. Papa! Nagmulat ng mata si Papa. Puno ng pagod ang mukha niya, pero nang makita niya ako, biglang lumambot ang kanyang ekspresyon. Pilit siyang ngumiti, kahit alam kong nahihirapan siya. Gising ka na pala, Tala. Bulong niya. Iniabot niya ang kamay na walang dugo, at hinaplos ang pisngi ko. Huwag kang matakot. Ligtas tayo dito. Ito ang lumang rest house ng lolo mo sa bundok. Walang nakakaalam nito. Tumingin ako sa balikat niya. Dugo po. Gas-gas lang to. Malayo sa bituka. Biro niya. Pero napangiwi siya nang subukan niyang galawin ang braso niya. Napatingin ako sa TV sa sulok. Kahit walang boses, naintindihan ko ang nakasulat sa headline na kulay pula sa ilalim ng screen. Breaking news. Milyonaryong si Castilla Mondragon. Nagamok. Asawa binaril. Anak. Kinidnap. Nanlaki ang mga mata ko. Sa screen, ipinakita si Tita Raya. Nasa ospital siya, nakaupo sa wheelchair, kahit wala naman siyang pilay. May benda siya sa ulo at sa braso. Umiiyak siya habang ini-interview ng mga reporter. Yakap-yakap siya ni Tito Lucien na may benda rin sa pisngi. Kahit hindi ko naririnig ang sinasabi nila, alam ko ang kwento. Alam ko ang galing ni Tita Raya umarte. Siya ang biktima. Siya ang kawawa. At si Papa ang masama. Bakit po sila nagsisinungaling? Tanong ko kay Papa. Si Tita Raya naman po ang bumaril sa inyo. Siya po ang nanakit sa akin. Bumuntong hininga si Papa. Tumingin siya sa TV kung saan ipinapakita ang picture niya na parang kriminal. Ganyan ang mundo, anak. Minsan, mas maingay ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, sabi ni Papa. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang liit-liit ng kamay ko sa palad niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na manalo sila. Hindi ako papayag na saktan kanila ulit. Sumiksik ako sa tabi niya. Ang init ng katawan ni Papa, ang tanging nagpapakalma sa akin. Dati, takot ako sa kanya. Takot ako kapag umuuwi siya dahil laging mainit ang ulo niya. Pero ngayon, siya na lang ang kakampi ko. Papa, wag mo po akong iiwan, ha? Yumakap ako sa bewang niya, iniingatan na huwag matamaan ang sugat niya. Ayoko na po kay Tita Raya. Papayatin niya ako. Ibibigay niya ako sa mga baliw. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Papa sa akin gamit ang isa niyang braso. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo si Papa dahil naging bulag ako. Dahil pinabayaan kita. Garalgal ang boses niya. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha niya sa buhok ko. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na kita iiwan kahit anong mangyari. Doon, sa sahig ng lumang bahay na yon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Pagmamahal. Totoong pagmamahal ng isang ama. Pero saglit lang yon. Biglang lumiwanag ang paligid. Pula. Asul. Pula. Asul. Ang ilaw ay tumatagos sa mga bintana. Umiikot sa dingding ng maliit na bahay. Kasunod nito ang ingay na kinatatakutan ko. Sirena. Maraming sirena. At ang boses mula sa isang megaphone. Castilla Mondragon, napapaligiran na namin kayo. Sumuko na kayo at ibaba ang inyong baril. Natigilan kami ni Papa. Nahanap nila kami. Paano?
Napatingin si Papa sa cellphone sa kanya na nakapatong sa mesa. Naka-on pa rin ang GPS. Nakalimutan niyang patayin sa pagmamadali kanina. Papa, napahigpit ang hawak ko sa damit niya. Ayoko po. Huwag po kayong lalabas. Tumingin si Papa sa bintana. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Tala, makinig ka, sabi ni Papa. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at tinignan ako ng diretso sa mata. Seryoso siya. Maraming pulis sa labas. May mga baril sila. Kung lalaban ako, baka madamay ka. Baka masaktan ka. Pero kukunin ka nila. Ibabalik nila ako kay Tita Raya. Iyak ko. Hindi ko hahayaan yon. Mabilis na sagot ni Papa. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na calling card. Isiniksik niya ito sa bulsa ng bestida ko. Itago mo to. Kapag nakuha ka na ng mga social workers, ibigay mo to sa kanila. Sabihin mo tawagan si Rico Montero. Siya ang bahala sa'yo habang wala ako. Papa, huwag. Tumayo si Papa. Iniinda niya ang sakit ng sugat niya. Itinaas niya ang mga kamay niya. Kailangan kong sumuko, anak, para mabuhay ka. Para magkaroon tayo ng pagkakataong lumaban sa ibang araw. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na puno ng lungkot pero puno rin ng pag-asa. Tandaan mo, Tala, mahal na mahal ka ni Papa. Babalik ako. Pangako. Naglakad siya papunta sa pinto. Papa! Sigaw ko. Sinubukan kong gumapang para habulin siya pero mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Sinarado niya ang pinto sa likod niya pero nakadungaw ako sa bintana. Nakita ko ang lahat. Ang ulan, ang dami ng pulis, ang mga baril na nakatutok sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Papa, nakataas ang mga kamay. Lumuhod siya sa putikan. Wala akong baril. Huwag kayong magpapaputok. Nasa loob ang bata. Sigaw ni Papa. Agad siyang dinumog ng mga pulis. Pinaluhod siya ng subsob sa lupa. Ipinusit sa likod niya ang mga kamay niya. Click! Ang tunog ng posas. Sinadya ng isang pulis na itulak ang mukha ni Papa sa putik. Nakita kong napangiwi siya sa sakit nang hilahin nila ang braso niyang may tama ng bala. Papa! Sigaw ko mula sa loob. Kinakalampag ang salamin ng bintana. Lumingon si Papa sa huling pagkakataon. Puno ng putik at dugo ang mukha niya, pero nakatingin siya sa akin. Tumango siya na parang sinasabing magpakatatag ka. Pagkatapos, isinakay na siya sa police mobile. Naiwan ako sa loob ng bahay, mag-isa. Habang ang mga ilaw ng pulis ay patuloy na umiikot, na parang mga matang nagbabantay sa akin. Alam kong ilang sandali na lang, papasok sila dito. Kukunin nila ako. At hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Pero habang hawak ko ang calling card sa bulsa ko, may nabuo sa loob ko. Isang tapang na hindi ko alam na meron pala ako. Kinuha nila ang papa ko. Sinisiraan nila kami. Pero nagkamali sila ng kinalaban dahil ang batang pilay na tinawag nilang pabigat ay anak ni Castilla Mondragon at hihintayin ko ang pagbabalik niya. Madilim, mabaho, malamig. Ito ang bumungad kay Manang Diwa pagmulat ng kanyang mga mata. Masakit ang kanyang likod kung saan siya tumama sa pader kanina nang itulak siya ni Lucien. Masakit ang kanyang noo na may tuyong dugo. Nasa likod siya ng mansyon, sa may servants' quarters. Hindi siya dinala sa presinto. Sa halip, ikinulong siya ng mga security guard ni Raya sa utos ng abogado. Diyan ka lang, matanda ka. Ang huling sinabi ng head of security kanina. Bukas, itatapon ka namin sa probinsya at sisiguraduhin naming hindi ka na makakatapak. Sa Maynila, nakasandal si Manang Diwa sa malamig na semento. Umiiyak siya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pag-aalala. Senyorito Cas, Tala, patawarin niyo ako. Wala akong nagawa. Ang akala niya ay tapos na ang laban. Ang akala niya ay nanalo na ang kasamaan.
Si Castilla, nakakulong at siguradong bubulukin sa bilangguan. Si Tala, nasa DSWD at siguradong kukunin muli ni Raya gamit ang kapangyarihan nito. Biglang may kumatok ng mahina sa maliit na bintana ng kwarto. Tok! 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 Napatingin si Diwa. Mataas ang bintana, may rehas at nakaharap sa gubat sa likod ng hasyenda. May anino ng tao sa labas, manang Diwa. Isang boses ng lalaki ang bumulong. Mababa. Seryoso. Dahan-dahang tumayo si Diwa, iniinda ang kirot sa balakang. Lumapit siya sa bintana. Sa sino yan? Ako si Rex. Tauhan ako ni Sir Rico Montero. Kaibigan ako ni Sir Castilla. Nabuhayan ng loob si Diwa Montero. Alam niyang ito ang tinatawagan ni Castilla kapag may mabigat na problema. Tulungan niyo po sila. Garalgal na bulong ni Diwa, nakahawak sa rehas. Nakuha nila si Sir Ka. Alam namin. Sagot ng lalaki sa dilim, pero may inutos si Sir Cas bago siya mahuli. May ebidensya daw sa kwarto ni Tala. Isang kamera, nakatago sa teddy bear. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang teddy bear, ang paboritong laruan ni Tala. Kailangan naming makuha yon, manang. Iyon lang ang pag-asa ni Sir Cas para makalaya at mabawi si Tala. Nasaan ang bear? Natigilan si Diwa. Kanina lang, habang hinihila siya ng mga guard papunta dito sa quarters, narinig niya ang utos ni Raya sa mga katulong. Linisin niyo ang kwartong yan. Ayoko ng amoy ng batang lumpo. Itapon lahat ng gamit niya. Lahat ng laruan, damit. Lahat. Sunugin niyo kung kailangan. Diyos ko. Bulong ni Diwa. Bakit, manang? Itinapon na nila. Sagot ni Diwa. Nanginginig ang boses. Nakita ko ang mga katulong kanina. Dala-dala nila ang mga black bags papunta sa tapunan sa likod. Saan banda? Sa may dulo ng bakuran. Malapit sa incinerator. Kung hindi pa nila nasusunog. Hindi ako makakapasok, manang. Napapaligiran ng pulis at private security ang buong hasyenda. Sobrang higpit ng bantay ngayon dahil sa nangyari, sabi ni Rex. Ikaw lang ang nasa loob. Ikaw lang ang makakakuha. Pero nakakulong ako. Ang pinto, kaya kong buksan mula sa labas. Pero ikaw ang kailangang tumakbo papunta sa basurahan. Hihintayin kita sa may bakod sa gubat. Ihagis mo sa akin ang bear. Naiintindihan mo? Tumango si Diwa. Matanda na siya. Masakit ang katawan. Mahina ang tuhod. Pero para kay Tala, para sa batang inalagaan niya mula ng sanggol pa ito, gagawin niya ang lahat. Kahit ikamatay pa niya. Buksan mo. Matapang na utos ni Diwa. Narinig niya ang tunog ng lockpicking. Ilang segundo lang, click. Bumukas ang pinto. Mag-ingat ka, manang. Bulong ni Rex bago ito tumakbo pabalik sa dilim ng gubat para pumwesto. Lumabas si Diwa. 4:00 na ng madaling araw. Madilim pa rin. Ang ulan ay tumila na. Pero maputik ang paligid. Tahimik ang mansyon. Pero nakikita niya ang mga ilaw sa loob. Naroon si Raya at Lucien. Siguro ay nagdiriwang. Siguro ay tumatawa. Dahan-dahang naglakad si Diwa sa gilid ng pader. Umiiwas sa liwanag ng mga poste. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Nakita niya ang 2 guard na nag-iikot malapit sa pool area. Nagtago siya sa likod ng mga paso ng halaman. Hinintay niyang makalampas ang mga ito. Nang mawala na sila, tumakbo si Diwa. Takbong hindi niya akalaing kaya pa niyang gawin sa edad niyang 60. Narating niya ang tapunan ng basura sa likod. Isang malaking hukay ito kung saan tinatambak ang mga basura bago sunugin o hakutin ng truck. Tambak ang mga itim na plastic bag. Nasaan ka na? Bulong ni Diwa habang kinakalkal ang mga basura. Wala siyang pakialam kung marumihan ang kamay niya. Wala siyang pakialam sa baho. Binubuksan niya ang bawat bag, basag na baso, sirang damit, mga tira-tirang pagkain. Wala. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Diwa. Mr. Bear, nasaan ka? Sa di kalayuan,
Naririnig niya ang boses ng isang guard. Pare, parang may kaluskos sa likod. Pusa lang yan. Tignan mo na rin. Papalapit na sila. Ang liwanag ng flashlight ay sumasayaw sa mga puno. Binilisan ni Diwa ang paghahalongkat. Halos masugatan na siya ng mga bubog. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga sirang kahon, nakita niya ang isang pamilyar na balahibo. Kulay tsokolate. Hinila niya ito. Ang teddy bear ni Tala. Putol na ang isang tenga nito. Puno ng putik ang muka. Pero nandoon pa rin ang mga mata. Kinapa ni Diwa ang loob ng tiyan ng bear. Matigas. May laman sa loob. Salamat sa Diyos, iyak ni Diwa. Niyakap niya ang bear ng mahigpit. Biglang tumama ang liwanag ng flashlight sa mukha niya. Hoy! Sino yan? Nasilaw si Diwa. Si Manang Diwa. Nakatakas ang matanda. Sigaw ng guard. Huliin niyo. Tumakbo si Diwa. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya naging kriminal. Pero ngayong gabi, tumatakbo siya bitbit ang kinabukasan ng isang pamilya. Tigil! Babarilin ka namin! Banta ng guard. Pero hindi tumigil si Diwa. Alam niyang hindi sila basta-basta magpapaputok dahil magkakagulo lalo, pero hahabulin nila siya hanggang sa mahuli siya. Maputik ang daan papunta sa gubat. Nadulas si Diwa. Plag! Bumagsak siya sa putikan. Dumausdos siya pababa. Nabitawan niya ang bear. Ayan na! Lapitan niyo! Sigaw ng mga humahabol. Pinilit bumangon ni Diwa. Gumapang siya para abutin ang bear. Ang tuhod niya ay nanginginig na sa pod. Manang! Dito! Narinig niya ang boses ni Rex mula sa kabilang bakod. Mataas ang pader, pero may butas sa ilalim na tinakpan ng mga yero. Kinuha ni Diwa ang bear. Tumingin siya sa likod. Ang mga guard ay ilang metro na lang ang layo. Malalaki ang katawan. Mabilis tumakbo. Alam ni Diwa na hindi na siya makakalusot. Mahuhuli siya. Pero ang bear ay pwedeng makatakas. Buong lakas na tumayo si Diwa at tumakbo palapit sa pader. Ihagis mo, Manang! Bilis! Sigaw ni Rex. Hinawakan siya ng isang guard sa balikat. Huli ka! Buong puwersang kumawala si Diwa, kahit nunit ang damit niya. Para kay Tala! Sigaw ni Diwa. Ibinato niya ang teddy bear pataas, lagpas sa bakod na may barbed wire. Umikot ang bear sa ere, slow motion sa paningin ni Diwa. At pagkatapos, nawala ito sa kabilang side. Bog! Tunog ng pagbagsak sa lupa sa kabila. Nakuha ko! Sigaw ni Rex mula sa malayo. At narinig ni Diwa ang mabilis na pagtakbo palayo ng sasakyan. Napangiti si Diwa. Kasabay noon, dinaganan siya ng dalawang guard. Isinubsob ang mukha niya sa putik. Pinilipit ang kamay niya sa likod. Walang hiya kang matanda ka. Anong tinapon mo? Galit na tanong ng head guard. Hindi sumagot si Diwa. Tumawa lang siya. Isang tawa ng tagumpay. Sa loob ng mansyon, hindi alam ni Naraya at Lucien ang nangyayari sa labas. Nakaupo sila sa living room, umiinom ng pinakamamahaling champagne ni Castilla. Cheers to us, sabi ni Lucien, itinaas ang baso. Sa wakas, the king is down. And the queen takes the crown, sagot ni Raya habang nakangisi. Sumimsim siya ng alak. Tumawag na ba ang kontak mo sa kulungan? Siguraduhin mong impyerno ang buhay ni Castilla doon. Don't worry, babe. Sa solitary confinement siya ilalagay. Walang dalaw, walang abogado. Baka bago mag-umaga, baliw na rin yon kakaisip kung nasaan ang anak niya. Humalakhak si Raya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala. Hinaplos niya ang mamahaling vase, ang mga painting. Akin na ang lahat ng ito, bulong niya. Wala nang makakapigil sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security, hinihingal at maputik. Ma'am Raya, Attorney Lucien, may problema po. Kumunot ang noo ni Raya. Ano na naman? Natahimik na ang mga pulis ha? Si Manang Diwa po. Nakatakas sa quarters. Ano? Sigaw ni Lucien. Nasaan siya? Nahuli na po namin siya.
nasa labas. Pero nag-alinlangan ng guard. Pero ano? May kinuha po siya sa basurahan, yung teddy bear po ng bata. At naihagis niya sa labas ng bakod bago namin siya nahuli. May sumalo po. Tumakas na. Nabitiwan ni Raya ang hawak niyang baso. Crash! Nagkalat ang bubog at champagne sa sahig. Namutla si Lucien. Teddy bear? Bakit teddy bear ang kukunin ng matandang yon? Nagkatinginan silang dalawa. At sa isang iglap, naalala ni Lucien ang isang detalye. Ang mga hidden camera. Ang mga surveillance gadgets na hilig ni Castilla. Shit! Mura ni Lucien. Shit! Shit! Napatakbo si Raya sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng labas. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at takot. Akala nila, panalo na sila. Akala nila, naitapon na nila ang lahat ng baho. Pero hindi nila alam, ang katotohanan ay parang buto. Kahit ibaon mo sa lupa, kahit takpan mo ng basura, kusa itong ausbong para singilin ka. Lumingon si Raya kay Lucien. Ang mga mata ay nanlilisik. Hanapin mo kung sino ang kumuha. Hanapin mo ang pesteng bear na yan. Dahil kung hindi, tayong dalawa ang mawawasak. Sa labas, sa gitna ng ulan at putik, nakaluhod si Manang Diwa habang pinuposasan. Duguan siya, marumi, at siguradong sasaktan siya pagbalik sa loob. Pero payapa ang loob niya. Dahil alam niyang nasa mabuting kamay na ang alas ni Castilla. Ang gabi ay malalim pa, pero natatanaw na niya ang sinag ng pag-asa. Mabigat at matigas ang tunog ng maso ng hukom. Talk! Talk! Order in the court. Ang sala ng Sansinag Regional Trial Court ay puno ng tao. Mga reporter, mga usisero, at mga kamag-anak ng mga empleyado ng Mondragon Shipping na gustong malaman kung totoo bang nabaliw na ang kanilang boss. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Castilla sa bangko ng akusado. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang kaliwang balikat ay may makapal na benda. Bakas ng tama ng baril noong gabing iyon. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at galos. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Pero iba ang aura ni Castilla ngayon. Wala na ang desperasyon. Wala na ang takot. Tahimik siya, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa kabilang panig ng korte. Doon, nakaupo si Raya. Napakagaling ng palabas ni Raya. Nakasuot ito ng neck brace, naka-wheelchair. Ang kanyang mukha ay walang makeup para magmukhang maputla at kaawa-awa. Panay ang punas niya ng luha gamit ang isang panyo habang hinihimas-himas siya ni Lucien sa likod. Si Lucien, na tumatayo ring abogado ni Raya, ay mukhang kampante. Nakamamahaling suit, makintab ang sapatos, at mayabang ang tindig. Your Honor, panimula ni Lucien, naglalakad sa gitna ng korte habang tinuturo si Castilla. Malinaw ang ebidensya, ang akusado, si Castilla Mondragon, ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga nang sugurin niya ang kanyang sariling tahanan, barilin ang kanyang asawa, at tangkaing kidnapin ang kanyang anak na may kapansanan. Umugong ang bulungan sa loob ng korte. Sinungaling! Sigaw ng isip ni Castilla, pero nanatili siyang tahimik. Mahigpit ang bilin ng bago niyang abogado na si Attorney Valdez. Hayaan silang magsalita. Hayaan silang magkamali. Tinawag si Raya sa witness stand. Inalalayan pa siya ng court staff na parang babasagin siyang kristal. Mrs. Mondragon, tanong ni Lucien sa malambing na boses, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang naramdaman mo noong gabing iyon? Huminga ng malalim si Raya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Luhang pang best actress. Takot na takot po ako. Hikbi ni Raya. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, pero nagbago siya. Sinasaktan niya si Tala. Kapag wala siya sa sarili, ako ang sumasalo ng mga suntok niya. Noong gabing yon, akala ko papatayin niya kaming lahat. Tumingin si Raya sa mga hurado, sa judge, at sa mga tao. Nakuha niya ang simpatya ng lahat.
May mga napapailing sa galit habang nakatingin kay Castilla. At ang bata? Tanong ni Lucien. Ano ang kondisyon ni Tala? May sakit po sa pag-iisip si Tala. Pagsisinungaling ni Raya ng walang kurap. Schizophrenia, mana sa nanay niya. Kaya po kami naghihigpit sa kanya para sa proteksyon niya. Pero pinalabas ni Castilla na inaapi namin siya. Nagtagis ang bagang ni Castilla. Ang kapal ng mukha. Ginamit pa ang patay niyang unang asawa. Salamat, Mrs. Mondragon. Sabi ni Lucien na may ngisi ng tagumpay. No further questions, Your Honor. Tumingin ang judge kay Attorney Valdez, ang abogado ni Castilla. Defense, cross-examination. Tumayo si Attorney Valdez, kalmado lang ito. May hawak siyang isang maliit na flash drive. Wala po akong tanong sa witness, Your Honor. Sabi ni Attorney Valdez, nagulat si Lucien. Akala niya ay susuko na sila. Pero, patuloy ni Attorney Valdez, may gusto po akong ipresenta na bagong ebidensya. Isang video recording na nakuha mula sa kwarto ng biktima, si Tala Mondragon, noong mga oras bago at habang nangyayari ang krimen. Nanlaki ang mga mata ni Raya, napahawak siya sa kanyang leeg, na wala ang sakit na iniinda niya kanina. Objection, Your Honor! Sigaw agad ni Lucien. Saan galing yan? Walang proper chain of custody. Baka fabricated yan. Your Honor, sagot ni Attorney Valdez. Ang ebidensyang ito ay na-recover ng licensed private investigators sa tulong ng kasambahay na si Diwa Santos na kasalukuyang nasa Witness Protection Program. Authentic po ito. Tumingin ang judge kay Lucien, tapos kay Attorney Valdez. Ang tensyon sa korte ay parang kable ng kuryente na puputok na. Ipapahintulot ko ang ebidensya. Desisyon ng judge. I-play ang video. Namutla si Lucien. Napatingin siya kay Raya. Umiling si Raya, ang mga labi ay nanginginig. Paano? Tanong ng mga mata nito. Paano nila nakuha? Bumaba ang puting screen sa harap ng korte. Namatay ang mga ilaw. Sa screen, lumabas ang footage mula sa mata ng teddy bear. Malinaw, may audio. Unang eksena. Si Raya, walang neck brace, walang pilay, nakatayo sa harap ni Tala. Wala kang kwenta, Tala. Baldado ka na nga. Pabigat ka pa. Ang tunog ng sinturon. Wapak! Ang iyak ni Tala. Papa! Papa! Napasinghap ang buong korte. Ang mga tao ay nagtakip ng bibig. Ang iba ay napamura. Pangalawang eksena, pumasok si Lucien, hinalikan si Raya. O bakit umiiyak ang gold mines natin? Dinig na dinig ang boses ni Lucien. Malinaw ang mukha niya. Pangatlong eksena, ang pagpaplano. According to Dr. Meneses, ang anak mong si Tala ay suffering from severe schizophrenia. 500 million pesos. Ang batang pilay na yan ang susi sa pagyaman natin. At ang huling eksena, ang pagdating ni Castilla, ang pagtutok ng baril ni Raya sa ulo ng bata, ang pag-amin ni Raya na pera lang ang habol niya. Namatay ang video, bumukas ang ilaw, katahimikan, nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata sa korte ay nakatingin ngayon kay Raya at Lucien, pero hindi na tingin ng awa, tingin ng pandidiri, tingin ng puot. Ang judge ay namumula sa galit. Mr. Lucien, Mrs. Mondragon, basag ng judge sa katahimikan. May paliwanag ba kayo dito? Si Lucien, na kanina ay punong-puno ng yabang, ay parang nalusaw sa kanyang kinatatayuan. Alam niya bilang abogado, game over. Tapos na ang karir niya. Tapos na ang buhay niya. Pero si Raya, iba ang reaksyon ni Raya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa wheelchair. Nakalimutan na niyang umaarte siyang pilay. Tinanggal niya ang neck brace at ibinalibag ito sa sahig. Hindi! Tili ni Raya. Ang boses niya ay matinis. Parang basag na salamin. Hindi totoo yan. Edited yan. Pera ko yon. Akin ang perang yon. Nagwala si Raya sa gitna ng korte. Sinugod niya ang screen. Pilit na pinupunit ito. Pinaghirapan ko ang lahat. Nagtiis ako sa amoy lupang mansyon na, yon! Nagtiis ako sa batang yon!
Hinarang siya ng mga court sheriff. "Bitawan niyo ako!" Sigaw ni Raya habang nagpupumiglas. Ang buhok niya ay gulo-gulo na. Ang mukha niya ay puno ng puot. Tumingin siya kay Castilla. "Kasalanan mo to, Castilla. Mamatay ka na. Sana napatay kita nung gabing yon." Wala nang natirang maskara. Nakita ng buong mundo ang tunay na mukha ni Hiraya Valderrama. Isang mukhang hindi tao kundi halimaw. Tumayo si Castilla. Tahimik pa rin siya. Tinitigan niya ang asawa, ang dating asawa, habang pinupusasan ito ng mga pulis. "Tapos na, Raya," mahinang sabi ni Castilla. Sabay na dinampot ng mga pulis sina Raya at Lucien. Si Lucien ay nakayuko, hindi makatingin sa mga tao. Si Raya ay patuloy sa pagsigaw at pagmumura habang kinakaladkad palabas ng korte. "Walang hiya kayo! Akin ang hasyenda! Akin ang lahat!" Ang boses ni Raya ay unti-unting nawala sa pasilyo hanggang sa tuluyan ng sumara ang pinto. Muling pumalo ang maso ng judge. "Tok! Dismissed! Ang mga kaso laban kay Mr. Castilla Mondragon ay ibinabasura. Inaatasan ko ang pulisya na sampahan ng kasong frustrated murder, child abuse, at fraud sina Hiraya Valderrama at Lucian Cortez." Tumingin ang judge kay Castilla. "Mr. Mondragon, you are a free man." At humahanga ako sa tapang mo bilang ama. Tinanggalan ng posa si Castilla. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang dugo na dumaloy ng malaya sa kanyang mga kamay. Pero hindi pa tapos ang misyon niya. Lumingon siya sa likod ng korte. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Diwa. Tulak-tulak ang isang totoong wheelchair. Nakaupo doon si Tala. Nakaputing damit ang bata. Malinis, pero sobrang putla. Ang mga mata nito ay malalim at pagod. "Papa," bulong ni Tala nang makita niya ang ama na malaya na. Hindi na naglakad si Castilla. Tumakbo siya. Wala siyang pakialam sa sakit ng balikat niya. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at niyakap ng mahigpit ang anak. "Anak, tapos na. Panalo tayo. Hindi ka na nila makukuha." Iyak ni Castilla sa balikat ng anak. Niyakap ni Tala ang leeg ng ama. "Papa, uwi na tayo." Ang mga tao sa korte ay pumalakpak. Ang iba ay umiiyak sa tuwa. Nakita ni Castilla si Rico Montero at Attorney Valdez na nakangiti sa gilid. "Oo, anak. Uuwi na tayo. Sa dagat. Sa lugar na tahimik," sagot ni Castilla. Kumalas siya sa yakap para tignan ang mukha ng anak. "Okay ka lang ba? Masaya ka ba?" Ngumiti si Tala. Isang nangiti na abot hanggang mata. "Masaya po ako, Papa. Kasi nandito ka na." Akmang hahaplusin ni Castilla ang pisngi ni Tala nang biglang pumikit si Tala. Bumagsak ang ulo niya sa dibdib ni Castilla. Bumigay ang kamay niyang nakayakap sa leeg ng ama. "Tala?" tanong ni Castilla. Walang sagot. "Tala? Anak?" Nagsimulang kabahan si Castilla. Hinawakan niya ang mukha ng bata. Malamig. Sobrang lamig. "Tala!" Nalaki ang mga mata ni Castilla. "Dok, tumawag kayo ng doktor!" Sigaw niya sa loob ng korte. Lumapit si Manang Diwa. Umiiyak. Ang gamot. Ang lason na pinainom nila. Sabi ng doktor sa check-up, naipon daw sa atay niya. Binuhat ni Castilla si Tala. Ang katawan ng bata ay parang manika na nawalan ng string. "Anak, gumising ka. Huwag mong iwan si Papa. Tala." Ang ingay ng tagumpay kanina ay napalitan ng panik. Ang korte ay naging emergency room. Habang buhat-buhat ni Castilla ang walang malay na anak palabas ng korte, tumatakbo papunta sa ambulansya, isa lang ang dasal niya. "Diyos ko, kunin niyo na lahat. Ang yaman ko, ang kumpanya ko, ang buhay ko. Wag lang ang anak ko." Nakaligtas sila sa halimaw. Pero kaya ba nilang iligtas si Tala mula sa lason na matagal nang nananalaytay sa dugo nito? 6 na buwan.
6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabi ng bagyo at dugo. 6 na buwan mula noong huling tumunog ang maso ng hukom. Wala na kami sa Hacienda Amansinaya. Ibinenta ko na ang mansyon na iyon, ang bahay na puno ng multo at masamang alaala. Ibinenta ko na rin ang malaking porsyento ng shares ko sa Mondragon Shipping. Hindi na ako ang chairman. Isa na lang akong simpleng board member na dumadalo sa meeting via Zoom minsan sa isang buwan. Ngayon, nakatira kami sa isang simpleng bahay bakasyunan sa Batangas. Walang marmol na sahig, walang chandelier. Ang bubong ay gawa sa pawid at yero at ang sahig ay kawayan at kahoy. Pero dito ko naramdaman ang tunay na init ng tahanan. 5:00 ng hapon. Ang langit ay kulay kahel at lila. Ang tunog ng alon sa pampang ay malambing, hindi katulad ng galit na hampas ng dagat sa sansinag. Nakatayo ako sa buhanginan, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Wala na ang mamahaling suit. Ang mga kamay ko, na dati ay pumipirma lang ng tseke, ay magaspang na ngayon, kakabuhat ng wheelchair at kakatimpla ng gatas. Papa, ayoko na. Masakit. Napatingin ako sa harap ko. Si Tala. Nakatayo siya sa buhanginan, nakahawak sa 2 parallel bars na ipinagawa ko mismo sa labas ng bahay para sa therapy niya. Pawis na pawis siya. Ang mukha niya ay nakangiwi sa sakit. Ang lason na ibinigay ni Raya at Lucien ay muntik nang sumira sa atay at nervous system niya. 2 buwan kaming nasa ICU. 2 buwan na. Akala ko ay mawawala na siya sa akin. Pero lumaban si Tala. Ang batang tinawag nilang mahina. Siya pala ang pinakamatapang sa aming lahat. Kaya mo yan, anak. Pampalakas loob ko. Isa na lang. Isang hakbang na lang papunta kay Papa. Hindi ko po kaya. Mabigat ang paa ko. Iyak ni Tala. Nanginginig ang mga tuhod niya. Ang brace sa kaliwang paa niya ay puno na ng buhangin. Lumapit si Manang Diwa galing sa kusina. May dalang pitzel ng malamig na juice. Senyorito Cas, baka pagod na ang bata. Ipahinga na muna natin. Tumingin ako kay Manang Diwa. Siya na ngayon ang tumatayong lola ni Tala. Hindi ko siya pinabayaang umalis. Siya ang pamilya namin. Manang, kaya niya to. Sabi ko, pero may kurot sa puso ko. Gusto ko siyang buhatin. Gusto kong sabihin na, tama na, huwag ka nang mahirapan. Pero alam kong kailangan niya ito. Kailangan niyang maniwala sa sarili niya. Lumapit ako kay Tala, pero hindi ko siya hinawakan. Lumuhod ako sa buhanginan. Ilang dipa ang layo sa kanya. Ibinuka ko ang mga braso ko. Tala, tumingin ka sa akin, sabi ko. Nag-angat ng tingin ang anak ko. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Takot na madapa. Takot na masaktan ulit. Natatandaan mo ba ang sabi ni Papa? Hinding-hindi kita iiwan. Kapag nadapa ka, sasaluhin kita. Pero kailangan mong subukan. Huminga ng malalim si Tala. Para sa dagat? Tanong niya. Ito ang pangako ko sa kanya. Kapag nakalakad siya ng walang saklay, maglalakad kami sa pampang hanggang sa lumubog ang araw. Para sa dagat at para sa atin. Ngiti ko. Binitawan ni Tala ang kanang kamay niya sa baras. Pagkatapos, ang kaliwa. Wala nang hawakan. Nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Umihip ang hangin at bahagya siyang sumuray. Ah! Napapikit siya. Nandito ako! Sigaw ko, handang sumugod. Pero dumilat siya at ibinalanse ang sarili. Tumingin siya sa akin. Ang pawis sa noo niya ay tumulo sa mata, pero hindi siya kumurap. Humakbang siya. Isa. Ang bigat ng bawat galaw ay parang pagbuhat sa mundo. 2. Nanginginig ang binti niya, pero tumutuloy siya. 3. 4. Sa pang-5 hakbang, bumigay ang tuhod niya. Papa, mabilis pa sa kidlat. Nasalo ko siya. Hindi siya bumagsak sa buhangin. Bumagsak siya sa mga bisig ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Nagawa mo. Nagawa mo, Tala.
Sigaw ko habang tumatawa at umiiyak. Umiyak din si Tala sa balikat ko. Nakalakad ako, Papa. Nakalakad ako. Oo, anak. At bukas, mas malayo pa. Sa susunod na araw, tatakbo ka na. Lumapit si Manang Diwa. Pumapalakpak habang umiiyak. Ang galing-galing ng alaga ko. Inupo ko si Tala sa buhanginan at minasahe ang binti niya. Masakit ba? Umiling si Tala. Kahit alam kong masakit, ngumiti siya. Iyong nangiting walang halong takot, walang halong duda. Okay lang po, Papa. Basta kasama kita. Tumingin ako sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Kinukulayan ng ginto ang tubig. Dati, noong ako pa ang CEO ng Mondragon Shipping, ang tingin ko sa dagat ay pera. Ruta ng mga barko, negosyo, kita. Pero ngayon, habang katabi ko ang anak ko at si Manang Diwa, habang nararamdaman ko ang magaspang na buhangin at ang preskong hangin, naisip ko, ito pala ang yaman. Wala na ang mga sports car, wala na ang mga party, wala na ang mga pekeng kaibigan na pumapalakpak lang kapag may pera ka. Ang natira ay ang totoo. Hinawakan ko ang kamay ni Tala. Maliit, malambot, pero unti-unting lumalakas. Papa! Tawag ni Tala habang nakatingin sa sunset. Bakit anak? Thank you po. Para saan? Kasi, naging papa ka na ulit. Tumulo ang luha ko, pero hindi ko na pinunasan. Hinayaan ko itong dumaloy bilang patunay ng aking pagbabago. Hinalikan ko ang noo niya. Ako ang dapat magpasalamat, Tala. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tao. Nawala man ang imperyo ko, nahanap ko naman ang mundo ko. Dati, akala ko ako ang hari ng karagatan. Pero ngayong nakikita ko ang anak kong nakangiti, alam ko na ang totoo. Ang pagiging mga binti niya, ang pagiging sandalan niya. Ito ang pinakamataas na korona na kailanman ay isusuot ko. At dito, sa simpleng dalampasigan na ito, nagsisimula ang aming bagong kwento. Isang kwento na hindi sinusukat sa yaman, kundi sa bawat hakbang na gagawin naming magkasama. At dyan po nagtatapos ang kwento ni Kastila at Tala. Mga kakwentuhan, napakabigat at napakaganda ng aral na iniwan sa atin ng istoryang ito. Madalas, sa paghahabol natin sa tagumpay at yaman, nakakalimutan natin kung sino ang tunay na nagpapayaman sa ating buhay. Ang ating pamilya, gaya ni Kastila, hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi pa huli ang lahat para bumawi. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa regalong material, kundi sa oras, proteksyon, at presensya na ibinibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Sana po ay maging paalala ito sa lahat ng mga magulang na nakikinig. Yakapin niyo ang inyong mga anak habang nasa tabi niyo pa sila. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na journey na ito. Kung naantig ang inyong puso o kung may napulot kayong aral, please huwag mahihiyang mag-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Anong parte ng kwento ang nagpaiyak sa inyo? I-share nyo na po yan. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga pamilya at kaibigan. Mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating audio drama na tiyak na tatatak sa inyong puso. Muli, ito po ang inyong lingkod na tagasulat. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain nawa kayo ng may kapal. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam.